Bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. In your presentation, very obvious, marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakaunti, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the Sign na things that yun. I've said today. Is the speaker included, the former speaker included in the list, sir? Provide us the evidence, and we will file cases against them. I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. Binubudol talaga tayo nitong si Marcos Jr. mga kababayan, ano? Well, you do not remove your hat as a teacher wherever you go. The same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away, your being a teacher, does not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against this impeachment court. Yes, ayan na mga kababayan, itong si Ligutan na Lagutan na parusahan po at malaki-laki rin po ang fine niya rito mga kababayan. At kita naman po ang defense, no? May magagandang ngiti, at least sa wakas na parusahan ka rin, nasuhito ka rin dito sa ginagawa mong mala at tulpo na mga galawan. Ayan po si Ligutan mga kababayan. At narinig nyo kanina yung Sepralo, nako, napakahalaga po nito sa mga abogado, mga kababayan. Ano ho? Kanina nabanggit na natin yan doon sa ating programa sa Birada Agila, yung tungkol sa Sepralo, mga kababayan. Ano ho? Ngayon, eto ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Nako po. Si Zubere tila nagpaparamdam na kay Inday, mga kababayan. Nako, kailangan nyo po itong mapanood. Dahil si Zubere mukhang hindi niya lang po masabi, pero gusto niya na talaga itigil na itong impeachment, which is siya naman po ang dapat, mga kababayan. Aba, dahil marami po sa inyo ang mga naiinis na ini-interrupt ko daw, pinakinggan ko na po kayo, mga kababayan. Hindi ko na po pinuputol, kundi pinapatapos ko na po yung video, saka pa lang tayo nagkonteksto. Kaya lang, mayroon pa rin po talagang comment, ano ho? Mayroon pa rin po talaga sasabihin nila, wag mo nang habaan ang comment mo. Again and again, inuulit ko pa, ano ho? Ito po ay reaction, opinion, komentaryong video. Hindi po ito yung pure video na inyo pong napapanood sa mga news or sa iba't ibang mga television. Nandito ka rin lang, tiyagain mo na, kabayan. Importante, mayroon ka pong mapupulot na dapat mong mapulot. Okay? So, ito, diretso na po tayo, mga kababayan, dito. Ito na po ang detalye ng ating pinag-uusapan ngayon. Itong si Tulfo, mga kababayan, ay humirit na naman. Humirit na naman. At nakakagigil, mga kababayan, nakakagigil itong si Tulfo. Pero teka, unahin kaya muna natin itong kay mukhang gusto ninyo ito kay Zubere, no? Gusto ninyo ito kay Zubere, mga kababayan? O ito munang si Tulfo? Gigilin ko muna kayo, ha? Huwag mo muna kay Zubere. Ang gigilin ko muna kayo. Ito na ba yun? Ay, ito na pala kay Zubere. Wait lang. Kay Tulfo muna tayo, ha?
Relax lang mga kababayan. Tulpo muna tayo para naman maano muna kayo, makiliti muna kayo. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What So, I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yan eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ka ko dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan? I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo ipaliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po Ayan mga kababayan, ano ho? Yung witness ngayon, mismo na ang sumupalpal dito kay 250K or 300,000 para lang sa isang tip, isang bayaring kakampiste, di ba mga kababayan? Sorry ha mga kababayan. Oh. Ikaw tulpo, ikaw yung dapat mag-resign. Ikaw yung tatanga-tanga. Tinador ka na po, wala ka po sa programa mo. Yung ginagawa mo nito, pambubuli mo lang ito. Maaari kang makulong. Anong makukulong? Paano makukulong? Hindi ka marunong mag-judge eh. Bakit mo pinapangunahan na kaagad? Hindi ko ba naiintindihan? Ikaw tulpo, ikaw mismo ang tatanungin ko tulpo. Di ba mayroon ka rin mga tauhan? Tama hindi? Yung mga tauhan mo, di ba may mga tauhan din to dyan, may mga tauhan tong mga ano rin, napabayaan din natin sa kusina. Wala naman ako babanggitin ha. Pero mayroon lang tayong nakikita dyan dati, no? Mga napabayaan sa kusina. Sa laki siguro ng kita ditong mga ito, no? Kaya sa bagay, hindi katakataka yung anak nito eh, bonjeng, di ba? Isang tongga lang ng alak, milyon mga kababayan. Ngayon, parang akala mo tila nasa programa pa siya nitong kanyang istasyon, ano ho? Mga kababayan, yung kanyang programa ba sa television, mga kababayan, doon yung kanyang nasa isip na iwan doon. Ano? Ito nga po yan, no, mga kababayan.
Ayan po, yung kanyang ano. Ngayon, nasupalpal po siya dito. Witness lang ang nakapagsupalpal sa kanya. Sabi nga dito, napakagago sa totoo lang. Palibasa kasi protected ng parliamentary rules in constitutional privilege. Kung wala kang ganyang proteksyon at sa totoong courtroom ka, umasta ng ganyan sa witness, baka matanggal ka na or makontempt ka. Diba mga kababayan? Ganyan po mangyayari sa isang abogado. Ayan, nasupalpal ka ng witness. Tama si Mr. Ortunyo. Kasagot niya na ito. Ginawa niya lang ang trabaho niya at to the best of what he believed was covered by his duties in relation to his opinion. Tipin yung mga kababayan, ikaw Tulpo, di ba may mga tauhan ka rin, may mga sekretary ka din. Kung ano yung iniutos mo sa iyong sekretary, sa tingin mo kaya kukwestiyonin ka ng sekretary mo? Ang bobo mo talaga Tulpo, ang tatanga-tanga mo talaga, no? Di ba? Biruin mo, yung sekretary mo Tulpo, sinusupalpal ka, sabi mo sa sekretary mo, o ito nga, pakibigay mo nga ito, o ito nga ang gawin mo, sabi ng sekretary mo, hoy, hindi mo ako utusan, gago, hindi ganyan, ayusin mo yan. Ganun ba, Tulpo? Gaganunin ka ba ng sekretary mo? Di ba mga kababayan, ito yung tatanga-tanga talaga, at ito yung estupidong senador, dapat ito mag-resign na eh. Tama hindi? Di ba mga kababayan, nakakainit talaga ng ulo. Ito kanina lang doon sa birada, init na, talagang init na init. Hahamuning debate kung sino makipagdebate mga kababayan. Nakakabuisit, nakakakampiste talagang style nitong si Tulpo na ito, di ba? Biruin mo yan, porque nga mayroon siyang parliamentary courtesy at mayroon siyang protected siya ng privileged speech bilang isang senador. Ginagamit niya ito para manghamak ng tao, ordinaryong tao. Di ba? Itong senator judge na ito ay dapat impartial. Di ba? Dapat hindi ka dapat ito, abogado na rin po ito ng prosecution mga kababayan eh. Wala naman silang solid evidence na nilustay ni BP Sara ang pera. And yet, may mga ganyan na siyang pronouncement, di ba? Kaya kayo talaga, kayong magkapatid, mga salot talaga kayo sa ating bansa eh. Perwisyo na kayo, salot pa kayo pa yung mga nagnanakaw ng pera, kayo pa yung nagpapakulong, kayo pa yung may gana mang insulto sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi nyo pa nga nakausap yung may hawak ng pera. Sino yun? Sila Cheka, di ba? Pahiya ka lang tuloy dito mismo sa no? Pagbaliktarin nga natin ang position mo, Tulpo. Ikaw yung malagay dito sa isang witness na si Ortunyo. Magpalit nga kayo. Tatanggapin mo ba? Yung tatanga-tanga siya, despite na ginawa lang naman niya yung kanyang trabaho. Sige nga, Tulpo. Sabihin mo nga yan doon sa mga empleyado mo, tatanga-tanga kayo kasi sumusunod kayo sa akin. Sumusunod kayo sa trabaho nyo, tatanga-tanga kayo mga empleyado ko. Sabihin mo nga yan doon sa mga empleyado mo, bugok talaga itong mga animal ng mga Tulpo na to, mga kababayan, ano? Magsipaglayas na nga kayo sa Senado. Palibasa mga kababayan, nakahiram ng kunting kapangyarihan bilang mga senador at dumikit, nakipagkampi sa mga magnanakaw, protektor ng mga magnanakaw itong Marcos administration, itong Marcos bangag na ito, na takot sa air follicle drug test, napakalakas ng loob mambuli mga kababayan. Tungkol naman sa mga aliases na binabanggit nito, ito, yung patron ninyo, yung inyong banal na santo, yung santo ninyo sa patron ninyo, mga kakamputa kayo, kakampiste kayo, ito, siya pala mismo, isa rin po siyang may alias din, no? Si Marcial Bonifacio pala ay si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy, siya mismo may alias. Marcial Bonifacio pala ito. Sasabihin naman itong mga hinayupak na ito, matagal na yan, si Ninoy, matagal na yan. Gago. Mga gago kayo pagka sinasabi ninyo matagal na. Bakit? Diba? Kailan lang? Mayroon kayong sinasite noon. Ano yon? Yung Abilino versus, ano ba yun? Quinco ba yun? Abilino versus Quinco, di ba? O kailan yun? Ang tagal na rin nun. Pero di ba binabalik ninyo?
O ito ngayon si Aquino, di ba ang tagal na rin nito? Eh, di ba may alias ito? O sino ngayon ang nag-ano? Pumalag dito naman si Bam, sasabi ni Bam. Sabi ni Bam, wala naman siyang confidential fund. Tama, pero gumamit na siya ng alias. Gumamit. O. Bakit ngayon, itong may mga alias kay BP Inday Sara, ay ano? Ay kanilang gustong malaman yung mga aliases. Pero yung patron pala nila, puon pala nila, gumamit pala ng alias. Sabi naman nila. Eh wala naman pong confidential fund si Leni Robredo. Bakit? Lumaban ba si Leni Robredo sa mga MPA? Yan din nasagot eh. Bakit? Itong si Pinoy. Si Ninoy pala. Lumaban ba ito sa mga MPA? Member ba ito ng MTF-ELCAC nung araw? Vice chairman ba ito? Hali nga. Ito yung nakakalimutan ninyo. Vice chairman si VP Inday Sara ng NTF-ELCAC. At yung trabaho ng NTF-ELCAC mayroon pong tinatawag na whole of the nation approach. Ito po yung trabaho ng NTF-ELCAC, no? Sige, habang inano natin yan. Yan po yung trabaho ng NTF-ELCAC ay mayroon pong tinatawag na whole of the nation approach. At doon po napupunta yung intelligence fund. Oh. Sige, search niyo kung ano ba ang trabaho ng NTF-ELCAC at itugma niyo ngayon dito sa nangyayari sa pag gusto nilang malaman ang pinagkagastusan ng confidential fund. At tutugma yan doon sa trabaho ng NTF-ELCAC, which is si Vice President Sara Duterte ang Vice Chairman. Now, tungkol sa mga alias, huwag nyo nang questionin kasi si Aquino rin mismo nag-alias din eh. Pag sinabi nyo naman, matagal na itong kaso, o bakit nagpunta kayo doon kay Abilino versus Quinco? Diba? Matagal na rin yun. Ganito pala ang gusto ninyo. Pagkapapabor sa inyo, kahit panahong panilimahong, gagamitin ninyo. Pero pagka hindi papabor sa inyo at papabor sa mga Duterte, hindi yan po pwede. Ganun ba yon? Gago pala kayo eh. Diba? Huwag kami. O ito. Ito mga kababayan, siligutan. Na binanatan po dito, pinarusahan ni Senator Chis Escudero na mismo. Panoorin po natin ang video mga kababayan. While you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away, your being a teacher, does not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against this impeachment court. Yes, I am a lawyer, but more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro, and I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. I wanted the students I left in Cebu, especially
in the University of San Jose Recoleto School of Law, where I have been teaching for the past 15 years, and recently in the University of Cebu School of Law, and in Diliman, my alma mater, the University of the Philippines College of Law. And all law students out there, I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court, and he is correcting that mistake on Facebook, as I have been doing the past years. To the defense, I shall not name names. I will not put you on the spot. But the post is not about you. It's not personal. It is about the law that we all adhere to. It is about what we teach the public who are watching our trial. Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it not right. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court ito. That does not fall under my definition of brief, counsel, but we will take it nevertheless. For the record, before the chair makes its ruling on these matters, the TSN says, Attorney Kapunan, leading, and then she corrected herself, misleading questions are not allowed on cross. Attorney Ferrer, she said they are allowed. Now, the TSN cannot possibly cover the overlapping voices, if at all. So most likely what happened, although we will check the video, would be Attorney Ferrer commenting on the earlier statement that was corrected later on by Attorney Kapunan and changed leading to misleading. Perhaps Attorney Ferrer was referring to leading questions and not misleading questions. But having said that, nevertheless, the court will include that as part of its ruling, with one caveat, Attorney Ligutan. While you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy, given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away, you're being a teacher, does not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against this impeachment court. The remarks of the good gentleman, the Attorney Ligutan, the counsel for the panel of prosecutors, is noted and it will be entered into records. Thank you, sir. Chair will now make its ruling with the permission of the body from the rostrum, because it's difficult to read while sitting down a long ruling. You may sit down, Attorney Chua, for a bit. This will take some time. With the permission of the senator judges. The chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity of this trial. It has come to the chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules on impeachment, whether made in interviews or in social media, appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court, which may fall within the prohibition under Rule 18 of this court. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and integrity of the impeachment court. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. The chair shall therefore resolve these matters in three parts. First,
the duties of impartiality and decorum incumbent upon senator judges. Second, the scope, coverage, and prospective enforcement of Rule 18. Third, the specific guidelines governing compliance with Rule 18. First, senator judges' impartiality, decorum, and the internal remedy. The chair begins where institutional discipline must always begin, with the court itself. The restraint, impartiality, and decorum demanded of the parties and their counsel must first be exemplified by those who sit in judgment. As senator judges, let us keep in mind our oath, quote, to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines, close quotations. And the requirement under Rule 3 of the Rules of Impeachment to observe political neutrality therein defined as, quote, the exercise of a public's official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. The chair likewise cites the relevant provisions of the 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability, or CIPRA, on impartiality and the sub judice rule. Canon 3, Section 10 provides, quote, during the pendency of a case, a judge shall not knowingly make any comment in and out of court that could reasonably be expected or perceived to affect its outcome, impair the fairness of the process, or diminish the public's confidence in the court's impartiality. Canon 4, Section 24 provides, quote, a judge shall not engage or use any form of expression which tends to violate or has the effect of violating the sub judice principle, provoke or inflame divisive and contentious issues of public concern, or project an image not compatible with the dignity of their position. Taken as a whole, these principles remind us of our duty to preserve the impartiality of this court and the fairness of these proceedings. Ayan mga kababayan, no? So dito po, nasupalpal po itong si, pangalan nito, si Ligutan. Nito nga pong si si presiding judge Escudero. At balibalita natin mga kababayan, ito yata yan, naabot ng 30,000. Sandali mga kababayan, hindi yan. Escudero yan. Ito. Saan na ba yun, ha? Saan na ba yun? Mayroon dito, ito. Ayan no, mga kababayan, just in to ensure order in VP Sara's Duterte's impeachment proceedings, Senator Chis Escudero announced ito strike rule against those who publicly disclose details on the merits of the case, with repeat violation carrying fines up to 30,000 pesos. Violating lawyers may also be referred to the Integrated Bar of the Philippines and or Supreme Court for disciplinary action. Paktay ka diha. Yari yung mapulang lips niligutan mga kababayan. Mukhang madadali ka dito ng Supreme Court ligutan. Ayan mga kababayan, no? Hindi na po ako nag-react ha, hindi na po ako nag-intervene. O baka mamaya mayroon pa na naman magko-comment diyan ng kung ano-ano na naman ha. Yan na nga, pinabayaan ko na po ang video. Ang video na lang ang ating panoorin. Kaya ayaw nyo naman. Di sige, bahala kayo sa buhay nyo. Ito mga kababayan, punta na natin si Escudero na. Ay si itong si Zubere na tila mga kababayan, mukhang gusto niya nang ipatigil po itong impeachment ni VP Sara. Ito muna ha, tunghayan po muna natin ito. Nasaan na ba yun? Tunghayan po muna natin ito na mukhang tila si Escudero na mismo, ay si Zubere na mismo, ang gusto nang ipatigil na ito. Wala naman po itong na mga kababayan eh. Ito ba yun? Ayan, ito mga kababayan. Senator Migs Zubere, ang problema po sana realize ninyo, wala pang ultimate facts nga po kasi. Wala pa, hindi pa final. Pero ayan, ginagawa ng impeachment offense. Nyo? Impeachable offense. Wala po pala mga kababayan, hindi pa po ito final. Bakit ginagawa nyo na po talagang impeachable? Premature pa, Senator Migs. So bakit hindi ninyo i-dismiss yung article na yan? Hindi ba kayo ginagawa ang tanga ng House prosecutors? Mga tanga po ba kayo, or using the word of one senator judge, mga stupid po ba kayo?
Sana ma-realize ninyo yan. Ayan na mga kababayan. Mukha nga po talaga, mga estupido po talaga kayo dyan, no? Kasi nga po, premature pa ito eh. Wala pang final eh. Ginawa nyo ng impeachable offense, mga kababayan. So, back to you, Tulfo, estupido ka pala. Dahil hindi pa ito final eh. Wala pang facts, wala pang ultimate na facts. Pero impeachable na. O di ba? Isang malaking katangahan yan, Tulfo. O talagang tatanga-tanga ka talaga, Tulfo. Di ba? Magaling ka lang yata sa robust eh. Magaling ka lang yata sa bend the legs. End of the first round. Thank you Ayan, very much, Zubiri, Mr. mga President. I kababayan. was not going to ask any more questions. I won't be asking a question to the witness, more to address the court. Can we make, because this is a recurring theme, halos sa lahat ng mga testigo, ang sinasabi po nila at minsan mga tanong ng prosecution or defense and prosecution ay ito bang finding ng COA, hindi pa siya final. It is yet under my motion for reconsideration. Ika nga, binanggit nga kanina ng ating testigo. Can this court make representation with the COA? If possible, during the duration of this trial, so that we may be guided as judges. Can they make their finding already with finality? Who knows? They may say na wala namang nangyaring kalokohan. Itong article ay tapos na. Pag sinabi naman talaga nila ay masyadong glaring yung mga violations, then tayo bilang mga judges will also be clarified kung meron talagang misuse of funds. Kasi yung arbiter talaga nito is COA. Di ba? Lahat ng misuse of funds ng government agencies, it is the COA that makes that determination. And then before it is taken up to another court, which is Sandigan Bayan, the Ombudsman. Pero sana po, Mr. Presiding Officer, this is an appeal to the COA. I know there is what you call a due process for the parties, but I think the filing for the motion for consideration was done a few months ago, or I think it was in 2000. The findings came out 2024 or 2025. Medyo matagal na. And if there was a motion for reconsideration on the part of the Vice President, maybe it will be prudent that they already come up with a decision of finality, Mr. Presiding Officer, and furnish this impeachment court because it will be very important. Kasi ang sagot palagi ng testigo, may motion for consideration pa kami. Hindi pa Correct. final po yan, Your Honors. So, for the guidance of each and every one of us here, may we appeal to the Commission on Audit, I'm sure they're listening, can they already come out with finality on this issue so that we may be guided by the arbiter, the final arbiter when it comes to issues of misuse of funds. Yun lang po, Mr. By Presiding way of Officer. reply, Senator Judge Zubiri, the Commission on Audit is an independent constitutional commission, and I doubt if we would be well within our rights to compel them, similar to a mandamus, to act one way or the other on this matter. Secondly, That's why it is a request, Mr. I Presiding think the Officer. period Yes. to file an appeal under 45 or under 65 by certiorari of the ruling of the COA Commission and Bank has not yet lapsed, and the period to file a reconsideration has not yet lapsed too. It is yet to be, the respondent, I think, has until October to file a motion for reconsideration. So it's not yet in the hands of the commission at this point in time. But having said that, thirdly, Yes, Mr. Presiding. there are cases decided by the Supreme Court to the effect that a final determination of COA is not necessary for a case to be heard and tried. So this does not preclude the impeachment court, if at all, from deciding based on available evidence in regard to the impeached articles of impeachment pending before us. Pero Mr. Presiding Officer, napakabigat na mga akusasyon na binabanggit natin dito na yung araw na ito sa Vice Presidente. Napakabigat. Does not that weigh on to the Commission, although it's an independent body, that
prudence dictates that they must act with of course, following the what you call due process. Kung October, sinasabi nga natin, di nga ito matatapos ng December. So it is well within the period. I myself, as one of the judges of this impeachment court, want to see the final observation report or findings of the Commission on Audit. That is an appeal to them. As I said, we cannot compel them. They are a independent constitutional branch of government. But for example, budget season starts next week. They will come. Maybe we can ask that question to them. How long will it take before this finding comes out? Because we want to know. I cannot make that. It's very difficult sometimes to make a decision without the final decision made by the Commission on Audit. I think it would be very important, Your Honor. Just putting that on the record. Thank you. The manifestation of Senator Judge Zubiri. Ayan mga kababayan, ang ganda po rito ng paliwanag ni Senator Judge Zubiri, mga kababayan. Napakabigat po nito eh. I-impeach po natin ang isang Vice President na binuto po ng 32 mahigit na milyong Pilipino na pinakamarami pong bumuto sa kanya sa buong history, buong kasaysayan ng ating bansa. Tapos, tatanggalin nyo po nang wala naman pong malinaw na basihan. Napakabigat, biruin nyo, hindi pa final, wala pa pong final ang COA. Kaya nga rito si Zubiri, mga kababayan, nagka-come up na po siya na pwede ba ipaano na natin ang COA? Total, ang tagal na nila nag-file ng motion. Kasi di ba sinasabi lagi ng defense na mayroon pa kami, under appeal pa kami. So bakit ang tagal na? Bakit hindi pa rin ilabas ng COA? Nagigets nyo mga kababayan? Nagigets nyo? O sige, ganito. Tayo na lang mga kababayan ha, mag-connect the dot. Tayo na lang. Kasi ang COA babagal-bagal eh, parang BBM din eh, bagal-bagal mo. COA, ayaw mong maglabas ka agad. So, taong bayan na lang ang humusga nito. Tuloy. Ibig niyo mo sabihin, mayroon na kayong findings dyan, mayroon na kayong final at ayaw nyo lang ilabas? Ha? Bakit tayo mga kababayan nagka-come up ng ganito? Bakit? Kasi nga, katulad nito, bakit ayaw nyo rin ilabas itong si Colonel La Chica? Di ba parang nagkakaroon tuloy ng connect the dot, mga kababayan, yung fill in the blank, ito yung COA. Sinasabi lagi ng defense team na mayroon pa kaming appeal sa COA. Na sinasabi naman ng COA, appealable pa ito. Pero ito namang mga congressman, prosecutors, in-impeach na nila si BP Inday. Samantalang sabi ng COA, sandali lang, nag-appeal pa sila. Eh kaso nga lang, dahil nga atat na itong mga animal na mga buhaya na ito, in-impeach na nila si BP Inday. Paano kung maglabas ngayon ng COA ng report na malinis pala, malinaw pala ang record ni BP Inday Sara? Di tapos na kayo ngayon. COA, kaya nyo ba hindi linalabas yung appeal? Kaya nyo ba hindi binibigay na ang appeal kung ano ang resulta? Dahil ba ito ay cleared na po sila BP Inday Sara? Tayo po rito sa BMR Channel ay nagtatanong lang, mga kababayan. Yun kaya yun? Nagigits nyo yung punto ko mga kababayan? Again ha, hindi lang po ako ang nakapansin nito. Mismo na po si Senator Mig Zubiri na sinasabi niya, labas nyo na yan, hindi pa ito hindi pa ito final. And yet, impeachable na. Nagigets nyo po ang punto ko mga kababayan? Meaning to say, ang ibig lang sabihin nito, tayo ha, baka lang mga kababayan. Hindi baka yung corn beef ha, yung mga makakaliwa na naku-corn beef, hindi yon. Baka. Ito'y hinala lang natin. Baka mga kababayan, malinis na po ang record ni BP Sara. Ayaw lang po ilabas ng COA. Binibitin lang po ilabas ng COA. Bakit? Pag nilabas ng COA na malinis na pala, tapos ang boxing mga kababayan. Hindi kaya ganon? Sapa, bakit tayo pwedeng mag-conclude, mag-come up tayo ng conclusion na ganito? Kasi, bakit hindi nyo ilabas at bakit hindi ninyo ipatestify si La Chica? Si La Chica naman ang pinupuntahan ng mga investigasyon eh. Naisip nyo ang naisip ko mga kababayan? Siguro kung hindi ka basher, siguro kung nakikinig ka lagi dito sa ating pag-a-analyze,
Magigits mo siguro ang pinupunto ko, ano? O sige mga kababayan, pakinggan nyo uli itong si Senator Mig Zubiri. Siya na mismo may sabi, hindi pa final and yet impeachable na. Paano? How come? Di ba mga kababayan? Di ba valid ito? Di ba pagkal nilabas ng kuwa na matagal na palang naka-appeal, bakit ayaw pa nilang ilabas? Baka cleared na mga kababayan si BP Inday. At tingin nyo. At binibitin-bitin lang nila, ayaw lang nilang ilabas kasi nga ginagatasan pa nila. Gusto pa nilang gumastos ang taong bayan ng 25 million bawat impeachment hearing. At gusto pa nila magpasikat si Tulfo, magsalita ng stupid, magsalita ng tatanga-tanga, at si Ligutan magsalita ng scam, kung sino yung isang abogada magsalita ng scam. Gusto pa nilang manghamak ng mga tao at gusto pa nilang paikutin pa nila ang mga kababayan natin, ipaano pa nila yung lustay, ganon. Bakit ako mga kababayan, parang mayroon na akong, kung 50-50 chance, sa akin 80-20 na. Bakit? I-share ko sa inyo. Gusto nyo malaman? Ito yun. Si BP Inday Sara, 2022, 2023, 24, 25, 4 na taon na po hanggang 4 na taon na po na consecutive, lagi po unmodified opinion si BP Inday Sara. Si BP Inday Sara lang ang ganyan. The rest hindi po ganyan mga kababayan. Naisip nyo ba yon mga kababayan? O sige, reviewin nyo yung mga nangyari. Di ba ganon? So presto, malamang sa malamang, cleared na si BP Inday. Tapos na yung kanilang pag-a-appeal. Tapos na nakita na nila lahat ang problema, ayaw palang ilabas ngayon. Katulad dito kay Colonel Lachica. Ayaw nilang ilabas. Bakit? Tapos na ang boxing pag nagsalita na si Colonel Lachica. Kung nagets mo kabayan, comment mo na kagad yan sa baba. Hindi pa tayo tapos ha. Hindi pa tayo tapos. Dito natin tatapusin ito sa video ito. Panoorin nyo itong video na ito. Doon sa confidential funds ng Vice President na 125 million, Yes, opo. yun daw ay inalok ng Pangulo nung sila'y magkasundo pa as early as July Opo. na maliitang budget nung kay Vice President Leni Robredo ay alam ko marami kang gustong gawin. Sumulat ka lang at mag-request ka ng confidential funds dahil maraming naiwan ang iyong tatay, si Pangulong Digong, Wow. sa Office of the President. So sumulat naman si Vice President August nung sumulat, Apo. 250 million ang hiningi. Anong ginawa nila? Inilabas nila yung pondong hinihingi, kalahati lang, 125 million. Kailan nila nilabas? December 20. Pagkatapos sasabihin ngayon, sa 11 araw, alam naman natin sa gobyerno, pag hindi mo nagastos ang 11 by the end of the year, magre-revert yan sa budget. No? Hindi mo na magagasta yan. So ang nangyari dyan, sa aking palagay, yung mga gastos na nagamit na, kung basta dahil kung basta may salita ang presidente, nabibigyan siya ng confidential funds, so galing na siguro sa sariling bulsa niya, na ginagamit niya dahil meron namang assurance ang presidente. Pero tingnan niyo ang ginawa, Apo. December 20 nang inilabas, para magkaroon sila ng pagkakataong sabihin, no, at nakita natin sa mga investigasyon sa Public Accountability Committee at maging sa Senado na 11 days lang inubos yung 125 million. So talaga ang tingin ko rito, talagang planado yung conspiracy against Vice President Inday. Ayan. Yan natin tatapusin mga kababayan. Maliwanag pa sa sikat ng araw, pinainan si BP Inday Sara nitong ni Marcos Jr. Trinidor na si BP Inday Sara. Pagkapanalo pa lang pala ni BP Inday Sara, nasa utak na pala nitong ni BBM ang pangtatridor, mga kababayan.
na talagang ilalaglag talaga nila si BP Inday Sara along the road. Planado na pala mga kababayan. Bakit? Without knowing, wala pong iniisip si BP Inday Sara ng ganyan. Ang iniisip lang po ni BP Inday Sara, hindi magagawa ito ni Marcos Jr. sa akin, ni BBM. Bakit? Kasi alam naman po ng lahat ng mga Pilipino na hindi po makakabalik bilang Pangulo itong si Marcos Jr., hindi ito mananalo kung hindi dahil sa akin or sa mga Duterte. Una po mga kababayan, pinalibing ang iyong tatay. Ha? Despite na pinalibing ang kanyang tatay, ang mga Pilipino noon ay Duterte pa rin ang sinisigaw. Nagustuhan pa rin si Tatay Digong. Liban lang dito po sa mga kakampeste, kakampikpik na ito. Ha? Ito nga pong mga dilawan. Ayan nga si Risa Hontiveros, di ba? Kabaliwan ang tawag niya yan na ipalibing daw ni Tatay Digong itong si Marcos. Yan din si Kiko, pinapahukay din yung ano na yan. Ayaw din talaga ipalibing. Di ba? Mga kababayan. So, si BP Inday Sara, wala sa guni-guni niya, natatraydo rin siya nitong bangag na ito, mga kababayan. Kung kaya't nagtiwala siya. After all, kung titingnan pala natin ang history mga kababayan, noong 2022, June or July, something ganun mga kababayan, mayroon na palang pronouncement ang NTF-ILCAC kasama nga si Doktora Lorraine Badoy, no? Ating kaibigan si Ate Doc, na itong si BP Inday Sara isa na po sa forefront ng NTF-ILCAC. Bago pa man maging Vice President si BP Inday, tumutulong na talaga siya diyan. Bakit mga kababayan na mayroong relatively relation kasi nga anak siya ni Tatay Digong. At si Tatay Digong, diyan ipinanganak yung NTF-ILCAC noong 2018. Para nga po yan, ang ganda po kasi ng NTF-ILCAC mga kababayan, may tinatawag po yan, collaboration approach. Actually mga kababayan, ibang topic na ito mga kababayan. Alam nyo, sumunod lang po kayo mga kababayan, sundan nyo lang po ako sa Birada at saka dito po sa ating channel mga kababayan sa BMR. Masusundan nyo po mga kababayan yung sequence of events kasi ang pinupuna dito, no, tandaan po ninyo, lagi pong ipinapanira kay BP Inday Sara, mayroon bang Vice President na mayroong confidential fund? Wala naman na. Si BP Lini wala. Pero kahit pa sinasabi nila si BP Lini wala, mayroon si Binay. So mali na naman ang kanang narrative na wala daw Vice President na nagkaroon ng tawag nun, confidential fund. Kasi mayroon si Binay. Hindi nga lang tinanggap, pero mayroon. Di ba? Mayroon. So, sablay na naman sila doon. Dito na naman sila ngayon. So, Vice President ka lang, DepEd ka lang, hindi naman ang kailangan ng yung intelligence, di ba? Nagkakamali sila mga kababayan. Kasi yung NTF-ILCAC, forefront na po si BP Inday bago pa siya maging Vice President. At nung naging Vice President nga siya, naging official po siya nung 2023. Naging official po siyang Vice Chairman dyan sa NTF-ILCAC, mga kababayan. Ibang topic yon. Dito natin fokusan. Itong 125 million mga kababayan, ipinain na pala ito para further, pagdating ng araw, ito yung gagamitin kay BP Inday Sara. Pangtatraidor na ni Marcos Jr. Ito talaga mga kababayan ang lumalabas na nagiging pinaka-buod nitong pangyayaring ito. Nako mga kababayan. Alam nyo bang, ewan ko pero kagabi parang nanaginip ako mga kababayan. No? Oo, parang totoo talaga. Grabe, as in. Si BP Inday daw, ito daw si BBM, natsugi na. Kung kung mayroong bumaril sa kanya or bigla na lang namatay. Hindi, sa panaginip ko, napakaliwanag talaga mga kababayan. Parang ayaw ko nang gumising noon yung panaginip ko na yon. Sabi ko, anak ng titing, bakit panaginip lang? Hindi mga kababayan, bihira pa ako magkwento sa inyo ng Pero alam nyo, grabe ang panaginip ko na yung kagabi. Grabe yun. Yung paggising ko, ng umaga,
Kasi nung ang panaginip ko yung senaryo na parang nagmamarcha na papuntang Malacanang, parang si BP Inday mag-ano na ba siya, magte-take an oath na siya. Dahil matik po 'yun mga kababayan, pag namatay po ang presidente, matik po ang vice president po ang papalit sa kanya. 'Yun yung panaginip ko mga kababayan, 'yun yung senaryo ko eh. Nagpe-prepare na rin ako, nagbibihis na daw ako noon. Mabilis na akong naglalakad. Hindi ko alam kung parang nagsusuot ako ng barong noon, no? Or yung coat para pumunta na rin po tayo, umatin tayo. Ayun, yung nakakuta ko diyan, no? Yung ano ko si BP Inday Sara, naka-meet up natin. Basta gano'n ang senaryo. Ewan ko bakit ako nagising eh. Kabwisit eh. Meron pa sa akin gumising. Hindi mga kababayan, hindi sa pera-biro. Nanaginip talaga ako ng gano'n. Hindi ko alam kung pinatay siya, binaril o namatay na lang siya ng sakit. Hindi ko alam mga kababayan, pero napaka sobrang liwanag. Kaya nga nainis ako doon sa panaginip lang pala. Sabi ko parang, ay salamat, tapos na. Kaya pala mga kababayan, parang nagulat ako, parang yung kalsada na puno ng mga sundalo na parang nagmamarcha papuntang Malacanang. Parang ganun ang senaryo mga kababayan. Tapos yung mga tao, nagtatakbuhan, sa kalsada, oo. Parang excited na excited sila lahat. Ganun ang senaryo mga kababayan. Well, panaginip lang naman po yan. Hindi po ako mahilig magkwento po dito tungkol sa panaginip kasi minsan dala po yan ng sarap lang ng tulog natin at minsan yung ating iniisip, no? Pero malay natin, di natin alam ano ho mga kababayan. Sige po, hanggang dyan na po muna ang ating nagawang reaction video dito. Mga kababayan, maraming salamat po sa mga nakakaunawa sa atin pong ginagawa dito na mga paglilinaw, pagre-reaction, pag-a-analyze ng mga pangyayari at mga video. Hindi lang po kasi tayo basta vlogger dito mga kababayan eh. Ina-absorb din po natin yung bigat ng sitwasyon, yung hirap ng kalooban, lalo na po ng mga Duterte at ng taong bayan. Yun po yung aming tungkulin dito bilang vlogger. Kaya I hope na mag-anuhan tayo, mag-abutan na lang tayo ng unawa. No? At lawakan na lang po natin ang panguunawa sa bawat isa. Kung follower ka at organic ka katulad ko, pagtiyagaan nyo na po ako mga kababayan. Alam ko naman na hindi po tayo perfect. Marami po tayo maaaring magawang pagkukulang o pagkakamali sa ating ginagawang reaction at opinion. Pero nasa sa inyo na po ang pagpuno mga kababayan. Maraming salamat po muli. Una sa lahat sa Diyos at sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito si BMR Channel. Comment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan natin dyan, pupusuan natin. Bye-bye po mga kababayan.